Kabanata Makabayan, iniibig ko ang kaban ng bayan, yaman at buwis na aking kinukupkop sapagkat dito nagmumula ang aking kapangyarihan. Pinahahalagahan ko ang lupaing ninanakawan dahil sa bawat proyekto at ghost plan ako'y yumayaman. Nagsisilbi akong huwaran ng katiwalian, tagapagtanggol ng sariling bulsa, at tagapagtali ng duct tape sa bitak ng bayan. Sa ngalan ng sariling interes, ako'y nanunumpa na patuloy na magiging tapat sa aking kaban ng yaman. Picture muna tayo bago maghati-hati sa pondo at mga proyekto. Basta dagdagan mo ang sa akin, marami pa akong ipaparepair. Ako na talaga ang flood control king ng Pampanga. Tirahan mo naman kami. Akala nila nagsisilbi tayo. Hindi nila alam, pinaghahati-hatian natin ang pondo ng Pilipinas. Selfie muna ang mga buhaya. Say flood control. Flood control. Pa-picture muna tayo. Bakit yung nagnakaw na tatay ng isang sakong bigas nakulong agad? Bakit yung nagnakaw na lolo ng mangga para may makain kinulong agad? Pero yung nagnakaw ng bilyon elected. Nakikinabang. Hindi ba... Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Ayan na! Ang pinakahihintay ng lahat! Eto na ang inyong mga pinaghirapang sweldo. At syempre, uunahin natin ang pinakamasipag sa lahat. Para sa iyo to, Elena, hiha. Deserve mo yan. Ate Beth, sino po yung laging nauuna sa pila? Yung nakaputing bestida, hindi ko pa siya nakikitang pumasok sa opisina. Wag mo nang pansinin yan. Siya si Elena. Bakit po parang translucent yung itsura niya? At bakit po lumalamig tuwing malapit siya? Kasi pamangkin siya ni Director. Namatay siya sa aksidente, 5 taon na ang nakakaraan. Ano? Multo siya? Oo. At hanggang ngayon, sumusweldo pa rin. Mas mataas pa nga sa atin. Huwag kang maingay, baka pagalitan ka ni Director. Hoy! Ano yung bulong-bulungan na yan? Para kayong mga bubuyog dyan. Ang linya, hindi gumagalaw. Ano, may problema ba sa pasweldo? May reklamo? Baka gusto nyo maging kasing permanent na Elena sa posisyon niya. Magsitakbo kayo mga pasneyang warka, mga mahihinang nilalang. Magaling na palabas, Romualdez. Siguradong takot na sila. Gusto mo bang tapusin ko na silang lahat? Gamit ang brilyante ng lupa. Wala nang makakahadlang sa ating mga balak. Brilyante ng apoy. Inuutusan kitang tupukin ang 2 pasneyang nilalang na yan. Wala ka ng takas. Wala ka ng kawala. Sumuko ka na, Romualdez. Napapaligiran ka na namin. Nagkakamali kayo. Manahimik kayo. Kayo ang wala ng takas sa akin. Brilyante ng tubig. Baguhin ang aking anyo. Ibalik ako sa tunay kong anyo.
contractor po kami. Kung gusto nyo po, palagyan natin ng tunnel tong classroom nyo diretso sa gate para hindi na kayo nahihirapan. Paalam po muna tayo kay principal. 3 days later. Ito na po yung tunnel na project ng isa naming parent. Tara, subukan natin. Grabe, parang MRT, guys. Thank you for riding the Tunnel Express. Proudly donated by Mrs. Elizabeth Logan. Mabilis ang serbisyo, shortcut ang asenso. Ang galing, di ba? Andong, ilang semento ang gagamitin natin sa flood control project? 10 buhangin at 10 graba tapos lagyan nyo ng isang semento, matibay na yan. Eh, yung mga sahod ng tao, magkano? Gawin mo lang 200 ng araw. Bibili kasi ako ng luxury car. Kulang na rin tayo sa budget. Hinati-hati na naming mga kontraktor ang budget, kaya wala na. A-attend pa kami sa birthday ni Erap. Ang dali yumaman sa Pilipinas, mag-apply ka lang bilang kontraktor sa DPWS, tiyak may milyon ka na. Pero dapat magbigay ka din sa politiko para di ka ipakulong. Bato sa langit.